Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Nole, ni tangere. Mga walang ingat. Ano bang nangyari dito? Maiba tayo. Alam mo ba, Ginoo, napakalaki ang kaibahan ng pangangasiwa dito sa Pilipinas kung ito'y iyong ikukumpara sa Madrid. Talaga po? Oo, sa loob ng 20 taon na panirahan dito sa Pilipinas, nasanay sa pagkain ng kanin at saging. Ako'y punong-puno ng karanasan kaya't lubusang paniniwalaan ng maraming tao. Ganun po ba? Sa katunayan, kilala ko na halos ang karamihan doon na itinuturing kong aking mga anak. Ngunit nung ako'y mahalinhan bilang pura, iilang hermano tersoro at matatandang kababaihan lamang ang naghatid sa akin. May kaugnayan po ba ang ipinahayag sa pag-aangkat ng tabako? Hindi mo ba naintindihan? Ang reformang ginagawa ng ministro ay hindi tama. Tulad na lamang na paniniwala ng mga sanhi ng mabagal na pagunlad ng bayan ay walang iba kundi ang pagiging tamad ng mga Indyo. Wala na atang hihigit pa sa kamangmangan ng mga Indyo. Tama ba ako, Ginoong Lahura? Sa aking pananaw ay... Senyores, kunitain natin nandito tayo sa pamamahay ng mga Indyo. Si Kapitan Tiago ay hindi nabibilang sa mga itinuturing ng Indyo. Makikita ninyo, ilang buwan lamang ay tiyak na magbabago ang iyong palagay. Makakatikim lamang kayo ng tinola. Ang tinola po ba'y tila prutas na luto na maaaring sani sa pagiging makakalimutin ng tao? Ano bang loterya? At tinola ay ginisang manok na nilahukan ng upo. Kailan ka pa ba dito dumating, Ginoo? Ako'y 4 na araw lamang dito. Naparito lamang ako dahil nais kong makilala ang bansang Pilipinas. Ika'y naparito lamang para sa walang kwentang layunin? Huwag mo na siyang alalahanin, Ginoo. Padre Damaso, hindi ba kayo nasiyahan sa 20 taong panirahan sa San Diego? Abay, siyempre hindi. Paano kung nangyari iyon? Ako na may ilang buwang tumira sa Kamiling ay labis na nalungkot sa aking paglisan roon. Ngunit inisip ko lamang na ang paglipat ng aking pinuno sa ibang lugar ay para din sa aking kabutihan. May relihiyon ba wala? May kalayaan ba ang mga pari? Napasama na ang bayan kaya maraming kapahamakang nangyayari dahil sa pangunsinti ng mga opisyal at mga erehe na kalaban ng Diyos. Ano po ang ibig ninyong ipahiwatig, Padre? Sinasabi kong malinaw ang ibig kong ipahiwatig na kapag nagbahukay ang isang kura ng bangkay ng isang erehe sa libingan para ipatapon, hindi siya dapat pakialaman o parusahan, maging ng hari. Padre, ang general ay isang visceral patrono. Anong visceral? Anong patrono? Kung nangyayari ito noon, kinalagkad na siya ng hagdanan, gaya kay Gobernador Bustamante, na walang turing sapagkat iyon ay kapanahunan ng tunay na pananampalataya. Bawiin ninyo ang inyong mga sinabi, kundi bukas na bukas din ay makakarating ang inyong mga sinabi sa general. Abay kung ganun, narapat na kayong lumisan ngayon din, maski gamitin niyo pa ang aking karwahe. Huwag niyo nang pagtalunan ng mga bagay na walang dahilan. Iba ang sinasabi ni Padre Damaso bilang pare sa kanyang sinasabi bilang tao. Kayo na ang magsuri sa mga pangyayari, Padre Sibayla. Wala si Padre Damaso sa San Diego noon at hindi ito batayan upang ipahukay ang kanyang bangkay at ipatapon sa ilog. Kung gayon, mawalang galang sa inyo, ngunit ako'y mauuna na. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Anong masasabi niyo sa pamahay na ito, Ginoong Laruha? Sumipot na raw ito, subalit maging ako ay hindi ko pa siya nasisilayan. Hindi ko nga maisigawang magpakilala sa kanya. Hindi na kailangan magpakilala dahil si Santiago ay mabuting tao.
Magandang hapon sa inyo, senyores. Kaya nalulugod kong pagkilala si Don Crisostomo Ibarra. Darating lang niya mula sa Europa. Ang anak ng mga kong kaibigan, nag-aral siya roon ng 7 taon. Ikinalulugod ko po kayong makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego, ikinagagalak ko po kayong makita muli, ang matalik na kaibigan ng aking namayapang ama. Parang nagkakamali po ako, patawad po, Reverensyo. Aba, hindi ka nagkakamali, binata. Ako nga si Padre Damaso, ang dating kura ng bayan. Ngunit, hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay nga ba kayong anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagbabalik sa iyo, Ginoo. Nakilala ko ang iyong ama, tunay siyang mabuting nilalang. Salamat sa papuri sa aking namayapang ama, Ginoong Laruha. Pagpaumahin niyo ang aking kapangahasan, subalit hindi ko matiis na hindi makilala sa mga magagandang dilag, bunga ng aking kalungkutan sa 7 taon kong pamamalagi sa ibang bansa. Ipagpatawad po ninyo na gamitin ko ang kaugalian sa bansang Alemanya na magpakilala sa sarili kung wala siyang kakilala sa isang pagtitipo. Ako po si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi ho, Ginoong Ibarra. Handa na po ang hapon mo. Salamat sa pagpapaalala, Binibini. Ako ay susunod na. Kapitan Tiago, halika't kami po ay iyong salutan. Huwag na akong alalahanin. Pagsalong ito ay para salamat sa David. Pagsaluhan yung lamang nating handa. Maaari na tayong kumain. Padre, ayos lang po ba kayo? Oo naman, ipagpatuloy niyo lang ang pagkain. Ibarra, ilang taon nang nakalipas mula nang lumisan ka sa bansa? 7 taon po. Kung gayon, marahil nakalimutan niyo na ang Pilipinas. Ang totoo po niyan ay, tila ang aking bansa ay nakalimot na sa akin. Ano po ang ibig niyo sabihin? Halos 1 taon na akong hindi nakakabalita sa Pilipinas. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyari sa aking yumaong ama. Ano ba ang mga batang pinuntahan mo, Ginoo, at mukhang hindi madaling makipagbalita sa Pilipinas? Akin rin pong nasaksihan ang bansang Inglaterra at bansang Alemanya, na kung saan natutulong ko magsalita ng wikang Ingles. Ngunit ang wikang Kastila ay hindi ko masyadong gamay sapagkat ang mga konsulado lamang ang marunong magsalita ng Kastila raw. Kung gayon, katangi-tangi at naiibigan mo ang mga bansang iyong napuntahan. Oo naman po, sapagkat kapuri-puri talaga ang mga ito kung hindi isinasaalang-alang ang pagmamahal sa bayan. Ang kaginhawaan at kahirapan ng isang bayan ay kaugnay sa ating kalayaan at kagipitan. Iyan lang ba ang iyong natutuhan? Nagsasayang ka lang ng pera sa iyong paglalakbay. Kahit mga batang basket ay alam ang sinasabi mo. Ipagpamanin ng lahat. Ay nakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin kagaya ng dating manalas nilang kasalo ng aking ama sa aming mariligtang haka. Senyores, nais ko pong mamaalam sa inyo sapagkat ako'y magtutungo pa ng San Diego para sa Todos los Santos. Maraming salamat po sa hapunang inyong hinihain, Kapitan Tiago. Ngunit iyo, ayaw mo na bang palipasin ang oras at hintayin si Maria Clara? Tiyak na parating ng dilag na iyon. Gustuhin ko man po, Kapitan Tiago, ngunit ako ay kailangan ng lumisan. Babalik na lang po ako sa Makalawa. Sige, ikaw ay mag-ingat iyo. Salamat po. Nakita niyo na? Iyan ang epekto ng pag-aaral ng isang Indio sa ibang bansa. Ang maging mayabang. Akala'y napakarunong na. Kung ako ang mga susunod, dapat ipagbawal ng pamahalaan ang pagpapadala ng isang Indio sa Europa dahil sa masamang epekto nito. Ang aking 7 taong paninirahan sa Europa ay tila isang panaginip lamang. Ang bansang ito ay walang pababago mula nang ako'y lumisan ng bansa. Ginoo, ikay mag-iingat palagi at nawa hindi mo sapitin ang nangyari sa ama. Mukhang malapit po kayo sa aking ama. Maaari niyo po bang isalaysay ang mga nangyari sa kanya? Hindi mo pa ba alam? Batid na ng lahat ang pagkamatay sa inyong ama sa loob ng bilangguan. Ang aking ama, nakulong at namatay sa bilangguan? Kilala niyo po ba kung sino ang sinasabi mo?
Nasisiguro ko sa iyo na kilala ko ang iyong ama. Nakakapagtaka na hindi mo alam ang kanyang pinagdaanan sa bilangguan. Maaari niyo po bang ipahayag kung bakit siya nabilanggo? Sige, aking kwento sa iyo, ngunit ako iyong sabayan paglalakad patungo sa kwartel. Si Don Rafael ay napakabait na Ginoo, subalit marami rin ang nagagalit at nagkikimkim ng pagkainggit. Karamihan sa mga ito ay mga Kastilang may masasamang ugali. Ang mga mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway katulad ng iyong ama. Ilang buwan pa lamang kayong nagkakalayo nang magkasira ang iyong ama at si Padre Damaso. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama nang hindi pangungubisal na hindi naman niya ginagawa nung sila'y magkaibigan pa. Mula noon, madalas nang pasaringan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing siya ay nagsasermon sa pulpito. Ngunit, masasabi kong higit siyang marangal kaysa kanila. May isang dating artilyero na nawalan sa serbisyo dahil sa kamangmangan at kasamaan ng ugat. Pumasok siya bilang isang kolektor ng buwis, subalit nililibak siya ng mga Indyo bago masipagbayad ng buwis. Natin. 1, 2, 3. Hoy! Nabilanggo ang iyong ama at roon siya ay pinaratangan ng isang ehere at pilibustero Anong ginawa mo na sa kolektor? katumbas ng higit pa sa Tama ka sa akin, pagpatay lumabas ka ng dito. 3 mangolekta ng buwis. Siya rin ay pinagbintangang bumasa ng mga pahayagang galing sa Madrid at nag-iingat ng mga ari-arian ng isang Pilipinong pari na binitay dahil sa pagkasangkot sa rebelyon. Maging ang pagsusuot niya ng barong Tagalog ay naging napakalaking kasalanan pagkat siya'y apo ng isang Kastila. Ibarra, patawad ngunit ginawa ko ang aking makakaya. Humingi ako ng saklolo subalit walang tumulong sa akin pagkat nangangamba silang masangkot sa gulo. Hindi po ba napawalang sala nila ang aking ama? Siya nagkasakit, ngunit hinayaan lang nila itong mamatay. Napakawalang hiya naman nila. Marahil ang iyong ama ay napawalang sala. Dumating ang kapanahunan na napatunayan ng isang doktor na ang naging sanhi ng kamatayan ng kolektor ay alta presyon at tunay na walang kinalaman ang iyong ama subalit huli na. Ang iyong ama ay nagkasakit sa loob ng bilangguan hanggang sa ito'y lumala at siya'y namatay. Malalaman mo ang ibang nangyayari kay Kapitan Tiago. Salamat sa informasyon, Teniente. Nabusog kaya ang bisita sa handa ni Isabel. Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakalulungkot naman at kailangan umalis ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, mayon ko muna kayong mag-ama at may gagawin ako sa kusina. Tila may mga bagabag sa iyong logo na meron ho ba? Wala naman niya at nagpapasalamat naman ko sa Panginoon at binayaan tayo ng maayos na buhay. Ngunit wari ko'y mas masaya na sana tayo kung iyong ina ay hindi nawala ng maga. Papa, huwag niyo na pong balikan ang nakaraan. Mabuti pa'y magpahinga na lang muna kayo. Alam ko pong pagod na pagod kayo sa pagtanggap ng bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ko sa Diyos at binayaan niya ako ng napakaganda at napakabait na anak katulad mo. Ang buhay lamang talaga sa Pia. Ang kaligayahan ko'y paniguradong buong buo. O mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahulog? Magandang araw po, si Isabel at Don Tiago. Nandiyan ka na pala. Nais ko po sana makausap ang inyong anak na si Marie Clara. Ibarra, salamat naman at dumalo kang muli sa aming tanan. Halika, tuloy ka. Swerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakakita pa ng isang babaeng katulad. Napakatamis ng iyong dila, Crisosto. Siguro dahil iyan ay maraming kababaihan ng iyong nabihag sa mga bansa na iyong natinda. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako naniniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa mga dilag na nasa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao.
Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ang aking pinang-iibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matinis sa mas. Paalam, aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig sa Del. Oo nga, Tiago. Napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman? Hindi ka pa naman nakaranas ng pag-ibig. Hay nako, Tiago. Tigilan mo nga ako. Hindi ako manhid sa mga dati kong mga manliligaw. Narita, magtulos ka na lang ang kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan ka kay Ibarra para sa kanyang paglalakbay. Sige na nga. Saan ang tungon yung mga binibini? Pupunta kami sa kumbento para kunin ang aming mga ari-ari. natin kung sino ang mas susunod. Na makapangyarihan. May makalaga tayong pag-uusapan, Santiago. Ano po yun, Padre? Tiago, ako ang pangalawang ama ni Maria Clara. Hindi ka dapat naglilihim ng kahit ano paman sa akin. Nararapat mo na ring itigil ang pag-iisang dibdib ni Maria Clara at ng binatang Ibarra. Ngunit, hindi ka rin dapat naghahangad ng kabutihan para sa mga karibal ko. Tayo'y matagal na magkaibigan, Tiago. Oo, natindihan ko po, Padre. Kakalibing pala nitong ating hinuhukay. Kaya pala ang baho ng amoy. Sila may dugo pa ang buto. Kaya grado ang sansa. Ang buhok pa ng tao. Tapos sa baho. Hindi ko natagalan. Para kang taga-tribunal sa Silan. Noon nga may bangkay na pinahukay sa akin na halos 20 araw pa lang nililibing at ang lakas ng ulan noon. At namatay pa yung dala kong ilaw. Ang kalabot pala yung mga sinasabi. Tanggal pa ang pako ng takip ng ataol. Kaya't lumabas ang kalahati ng katawan ng bangkay. Saksakan pa ng baho ang bangkay. At binuhat ko pa iyon sa gitna ng malakas na ulan. Bakit minukay ang bangkay? Sino nag-utos sa iyo? Hinukay ko ang bangkay na iyon dahil napag-utusan ako ng kurang malaki. Tapos anong ginawa mo sa bangkay? Pagkatapos nun? Parang ang Guardia Civil kung magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki, libing ko sa libingan ng inchik ang bangkay na hinukay ko. Hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan, saka malayo ang libingan ng mga inchik. Hay nako, huwag ka na nga tanong, maghukay na lamang tayo. Alam ho ba ninyo kung saan ang puntod ng aking ama? Opo, Senyorito. Nilagyan ko po ito ng halamang adelfa at nilagyan ng malaking krus. Akala ko ba alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensya po, Senyorito. Alam ko naman talaga yun. Hindi ko maintindihan kung ba't tayo nawawala. Ayun po, Senyorito. Alam ko po dyan siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganoon ang kanyang puntod. Mawalang galang na ho. Maaari po bang magtanong kung ba't ganito ang puntod ni Don Rafael Ibarra? Pinasunog po ng bulaklak na adelfa. Sinunog? Opo, pinasunog po ng kurang malaki. Bakit niyo hinukay ang bangkay ng aking ama? Sa'yo dinala ang bangkay niya. Inutos po ng kurang malaki na ilibing ito sa libingan ng mga intek. At sinunod mo naman? Hindi po. Mabigat po ang bangkay at malakas ang ulan. Kaya tinapon ko to sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, Senyor. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, sinasabi ko sa iyo na wala akong alam sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Siguradong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso.
Patawad po, Reverensya. Hindi po alam ni Senyor Ibarra ang kanyang ginagawa dahil na sobrang galit. Napatawad ko na siya. Kung para sa akin, masakit ang sinapit niya. Gabayan siya ng may kapal. Natake na pa ang lubid, Crispin. Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag si nanay na ako'y pinapalo. At kung ako'y magkakasakit, ako'y alagaan at hindi na ako pabalikin sa kumbento. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Mamatay tayo sa gutom. Sa atin ay walang magpaparatang na ako'y isang magnanakaw. Magkano ang ibabayad nila sa atin, kuya? 2 piso. Laki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo na lang yung sinasabi nilang ninakaw ko para hindi na tayo mapagbintangan. Halagang 32 yun. Hindi ka kasya. Sana pala'y ninakaw ko na talaga iyon. Sabi ng kura ay papatayin nila ako kapag hindi ko naisuli ang pera. Kung ako sana ang kumuhay, may ilabas ko talaga iyon. At kung mamamatay man ako, ay bibili ko ang nanay ng bagong damit. Ang kinakatakutan ko ay baka malaman ng nanay ang nangyari. Huwag na pala tayong umuwi sa bahay, kuya. Tiyak na magagalit si nanay. Tahan na. Umuwi na tayo. Dahil sabi ni Tandang Tasyo, nakadalo si nanay ng pagkain. Basilio, dahil nagkamali ka sa iyong pagdugtog ng kampana, pinagbumulta kita. Ngunit, wala po ako malala na ako nagkamali. Nakakatwiran ka pa, hindi ka makakauwi. Ngunit may permiso na po kami umuwi. Alas 10 pa ng gabi, maaari kayong umuwi. Ngunit hanggang alas 9 lamang po ang maaaring maglakad sa karsada. Tiyak na mahuli po kami ng Guardia Civil. At ikaw, hindi ka maaaring umuwi kapag hindi mo nilalabas ang iyong ninanakaw. Kuya, papatayin siya ako, huwag mo akong iwan. Hoy, Sisa, ano ang ulam? Pedro, nandito ka na pala. Nagluto ko ng paborito ni Crispin at Basilio na tawilis at kamatis at tapang baboy na hiningi ko pa kay Pilo sa potasyo. Ngunit Pedro, ang pagkain na yan ay para lamang kay Crispin at Basilio. Bigyan mo ko ng pera para musugar ako mamaya. Dali! Ngunit wala na akong maibigay. Ang aking mga alahas ay naibenta ko na para may maibigay sa iyo. Gusto mo talaga masaktan ha? Ano, bibigay ka ba hindi? Eto na Pedro, ibibigay ko na. Pagdating ng mga anak mo, sabihan mo na bigyan ako ng pera para meron akong pagsugal ng Panginoon. Hindi mo man lang ba hihintayin ang iyong mga anak? Sabi ni Pulyo sa Pontasyo na kakabasa na si Crispin at si Basilio ay uuwi ngayon dala ang kanyang sahod. Pagbukod mo na lang ako ng piso. Akin na lang hihintayin ang aking mga anak. Tiyak na magugustuhan pa rin nila ang natitirang ulam. Inay, buksan niyo po ang pinto. Anak! Anak! Anong nangyari sa'yo? Wala po ito. Huwag mag-alala. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sino hindi mag-alala sa kalagayan na yan? Si Crispin. Nasaan siya, anak? Nasaan ang kapatid mo? Naiwan po siya sa kumbento, Nay. Ha? Bakit? Anong nangyari? Bakit siya nagpaiwan? Kinuha po siya ng sakristang mayor dahil sa pinagbintangan nagnakaw. Ngunit sa akin pangamba na baka ako'y abuti ng alas 10 at mabitag ng mga Guardia Civil. Ay tumakas na po ako sa kumbento. Nahuli pa rin nila ako at pinuputukan kaya nadapisan ako sa noo. Oh, mahabaging Diyos, iligtas niyo po ang aking mga anak. Dapat walang makakalam na ako hinabol ng Guardia Civil, Nay. Manalangin na lamang tayo, anak. Kukunin ko muna ang mga gamot para gamutin ang iyong sugat. Pinagbintangan nila si Crispin dahil maralita lang tayo. Lahat ay pwedeng ibintang nila sa atin. Huwag na po kayong labis na mag-alala, Nay. Tiyak na hindi po nila sasaktan si Crispin. Sana nga. Oo nga pala. Kumain ka muna, anak. Ngunit konti na lang ang itinira ng iyong ama. Umuwi sa bahay si tatay tapos umalis din kaagad? Huwag kang magalit sa iyong ama, Basilio. Tiyak na mas magiging mabuti ang buhay natin kung tayong tatlo lamang ni Crispin ang magkakasama. Higit na tahimik ang buhay natin. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Sa huli ay ama mo pa rin siya. Kaya nararapat mo siyang respetuin, katulad ng pagrespeto mo sa akin.
Nawala na po ako ng gana, Nay. Tara na po't matulog na tayo. O anak, hindi ka pa natutulog? Nag-aalala na po ako kay Crispin, Nay. Manalig na lamang tayo sa Diyos, anak, na walang mangyari sa kapatid mo. Sige anak, matulog ka na. Crispin! Anak, bakit ka umiiyak? May problema ba? Wala po, Nay. Luha lang po ito ng kaligayahan. Panigipan ko lang po na nasa bukid tayo nag-aani ng palay. Aba, maganda yan, anak. Nay, O anak, ano yun? ayoko na pong maging sakristan. Nais ko pong pakiusapan si Don Crisostomo na maging tagapastol ng kanilang baka o kalabaw. Bakit naman, anak? Basta po, Nay. Sunduin nila lang po si Crispin bukas sa kura at pakikuha ng aking sahod. Pakisabing hindi na po kami magiging sakristan. Magsasaka po at magpapastol na lang kami. Di ba mas mainam yung ganunong buhay, Nay? Oo naman, anak. Halika, bumalik na tayo sa pagtulog. Sige, Nay. Nandito na ang mga gulay para sa Cora. Maaari ko bang makausap ang Cora? Hindi siya maaaring abalahin ngayon sapagkat may sakit siya. Kung ganon, maaari ko bang makita ang anak kong si Crispin? Si Crispin? Hindi ba nakakauwi na siya sa inyo? Umuwi? Ngunit si Basilio lamang ang naroon. Nagpaiwan dito si Crispin, kaya nais ko siyang makausap at ipagpaalam sa Cora na susundiin ko siya. Iwanan nga dito si Crispin, ngunit matapos niyang magnakaw ay tumakas din. Naisuplong na siya ng mga gwardiya sibil kahit anumang oras ay pwede nang dakpin ang iyong anak. Mas masahol pa ata ang iyong anak sa paggawa ng masama kaysa sa kanyang ama. Basilio! Salamat sa Diyos at kay bubuti nila. Ikaw! Nasaan ang mga anak mo? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Ha? Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag kang magsinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Simulang magsinungaling ka, itatali ka namin sa puno at barilin. Ginoo, hindi ko nabatid kung nasaan ang aking mga anak. Si Crispin ay matagal ko nang hindi nakikita at si Basilio ay hindi ko na nasilayan mula kahapon. Ibigay mo sa amin ang sarapin na ninakaw ng mga anak mo. Kung hindi, ikaw ang aming dadamputin. Mga Ginoo, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Kahit si Basilio ay walang naibigay kahit isang kusing. Kahit halugugin niyo man ang aking bahay ay wala kayong makita. Maaari niyong gawin ang gusto niyong gawin. Hindi lahat ng mahihirap magnanakaw. Kung gayon, ay huliin ka namin at dadalhin sa kwartel. Huwag po, nagmamakaawa ko sa inyo. Huwag ka na magsalita at sumama ka na sa amin. Sige, sasama ako ng maayos, ngunit ako ay mauuna sa paglalakad. Sige, maaari kang mauna, pero pagdating lamang sa bayan. Basilio! Gamit to ni Basilio! Bakit may dugo? Basilio! Crispin! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Ikaw! Nakita mo ba ang anak ko? Hindi? Kayo! Nakita niyo ba si Crispin? Ang magnanakaw kong anak? Ina ko nang magnanakaw! Ina ko nang magnanakaw! Maria, maaari mo ba kaming awitan ng isang kundiman para sa amin? Sige na. Oo nga naman, Maria. Maganda naman ang boses mo. Ngunit, malulungkot na kundiman lamang ang aking alam. Pero, sige na nga. At sa kanyang patulog sa tubig, ang isang larawang puti at pusilak na lugay-lugok na di ay Ang mangingisda! Mangingisda!
Maraming salamat, Ginoo. Iniligtas mo ang aking buhay. Huwag niyo sanang gawing biro ang ganoong pangyayari. Paano kung ikaw na pahamak, ha, Crisostomo? Tiyak na hindi ko kakayanin. Kung mapapahamak man ako at mamamatay, ay tila makakasama ko ang aking mga pamilya. Aba, nariyan pala kayo, Ginoo. Magandang umaga po, Ginoo. Pasensya na at mukhang naabala po kayo. Hindi naman, Ginoo. Magandang umaga rin. Ano ba ang may paglilingkod ko sa iyo? May nais lamang po akong isang guni sa inyo. Ano po ang sinusulat nyo? Ba't po kayo nagsusulat ng isang hieroglipiko? Sinulat ko ito upang hindi maunawaan ang aking sinulat sa kasalukuyan. Ngunit bakit po kayo sumulat kung ayaw niyo naman po matutunan? Hindi po ba't walang katutunan yun? Sapagkat hindi ako sumusulat sa kasalukuyan, kundi sumusulat ako para sa hinaharap. Ngunit sa kasalukuyan na mababasa ang aking mga sinusulat, ay tiyak na ipagsasawalang bahala at marahil susunugin pa nga ito. Ngunit sa susunod na salinlahi ay masigit na mauutak, kaya kung ito'y kanilang mababasa, ay masasabi nila na hindi lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Ganun po ba? Sa anong wika po kayo nagsusulat? Sa sariling wika natin, ang wikang Tagalog. Talaga po? Maaaring gamit ang hieroglipiko ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na nakakabuti ang alpabetong Tagalog kaysa wikang Latin. Ano nga ba talaga ang iyong sadya rito, Ginoo? Nais ko po sanang isang guni sa inyo ang isang mahalagang bagay. Noong hapon po kasi nung nakaraang araw. Napihag na ba ang palad na yun? Si Elias po. Paano niyo po nabatid? Sino po ang nagsaad sa inyo? Pilosopong Tasyo. Nais ko po sanang sumangguni sa inyo gaya ng ginagawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa sa lupa. Nais ko po magpatayo ng isang paaralan at bilang mag-alala na rin ito sa aking kasintahan. Hinggit ninyong kilala ang mga mayayaman at ako'y katulad ng isang dayuhan sa aking bayan. Sino po ang dapat kong lapitan? Ay, naku iho, matagal ko na iyong pinangarap. Ang iyong pangarap ay pangarap ko rin na isang baliw. Kaya may papayo ko sa inyo ay huwag ka sa akin sumangkuni kailanman. At ikalawa kong payo sa inyo ay sumangkuni kayo sa kura, sa kapitan at sa lahat ng mayayaman. Kayo'y papayuhan nila ng masasamang payo. Datapwat ang pagsumangkuni ay hindi nangangahulugan na pagsunod. Sumunod kayo kunwari sa kanilang payo at ipakita sa kanila ang inyong ginagawa ayon sa kanilang panukala. Magandang payo, ngunit kay hirap gawin. Nararapat ko bang bihisan ang kasinungalingan ng isang katotohanan? Iyan ang sanhi kung bakit walang nasisiyahan sa hubad ng katotohanan. Tingnan ninyo ang nangyayari sa guro. Ginanti ng kutya upang uyang. Magagaya rin kayo sa kanya, sapagkat sa una pa lamang ay sinugatan mo na ang damdamin ni Padre Navaso. Ito'y magiging sakapal sa iyo. Maaaring pigilan ng mga ina ang kanilang mga anak na pumasok sa kanilang eskwelahan. Kaya mawawala ng saysay ang inyong paghihirap. Ano pa ba ang silbi ng isang paaralan kung wala namang mag-aaral? Totoo nga ang makapangyarihan ang pura. Subalit, hindi ako lubusang naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at makapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamahalaang may maputing hangat. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakinggan kundi ang kura. Naniniwala ang simbahan na kaya matatag ang pamahalaan dahil nakasandal ito sa kanila. Hindi makakalaya sa pagkaalipin ng bayan hanggat hindi ang bayan
ang pinakinggan ng pamahalaan. Ang pamahalaan natin ay siyang kamay at ang kumbento naman ang kanyang ulo. Sumunod lamang kamay sa dinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan ay wala pong bayang dumating. Ang bayan ay hindi na dumarating dahil ito'y pipi. Natutulog kaya di kumikilos. Hindi naghihirap dahil hindi ninyo nakikita ang pagdurugo ng puso nito. Darating din ang araw na magliliwanag ang kadiliman. Ang kumagawa ng masama ay maparusahan ng kakilakilabot. Hindi papayag ang Diyos na iyan ay mangyari. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may pagkakamali man sila, ay sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Sila'y gumagawa ng paraan upang mapabuti ang bayan. Naunawaan ko ang inyong ibig sabihin. Ngunit, dapat ninyong malalaman, ang nalangkulan ay mapangabuso. Dito sa atin ay may dalawa tayong bagay na pagpipilian. Ang yumuko sa makapangyarihan o hindi yumuko sa pagkapangyarihan. Ngunit kapalit ay ang kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kinakailangan? Bakit ako susuko kung kaya kong lumaban? Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kamay ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyo sila ang may kagagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais na ipaghiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng reliyon. Ang umiwas sa pungno ay hindi karuwagan, subalit kamangmangan ang sumagupa sa kamatayan. Huwag mo munang ituloy ang inyong plano kung hindi mo pa natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Pagkatapos ng lahat, makilimutan kaya ng kura ang aking ginawang kalapastangan? Matulungan kaya nila ako at paniwalaan ang paaralang ipatatayo ko ang magiging tulay upang lumaya ang kamangmangan ang bayang ito at matuklasan nila ang pagngangamkam ng kumbento? Mapipigaw man kayo sa inyong plano, ay nakakatuwang ginagawa ninyo ang dapat ninyong gawin. Kung ako sa inyo, tularan ninyo ang rosas na hitik na bulaklak o di kaya ang buko na sa pagdaan ang hangin ay umuyuko ito upang hindi mapali. Hindi masama ang yumuko sa pagdaan ng punglo, kundi ang masama ay harapin upang ito'y mapali. Maraming salamat po, Ginoo. Ngayon ay pupuntahan ko po ang kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Senyor, may gusto pong kausap sa salamat. Sino po siya? Hindi po siya nagpakilala pero ang sabi niya ay kilala niyo raw po siya. Sige, papasukin mo siya. Ginoo, maaari ka lang pumasok. Maraming salamat. Elias! Buka. Maraming salamat, Senyor. Hindi ko inakala na ikaw ang darating. Halika na't mag-usap tayo. Patawad, Senyor. Dapat ay mag-ingat kayo. Maraming lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang una nagsabi sa akin yan, Elias. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katauhan. Isa na ang taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng iyong kaaway na kayo handa. Mas mabuti kung makikita ng iyong kaaway na kayo hindi nag-iingat at kayo nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong yun. Kung nabuhay lang siya, ay maaari natin siyang makinabangan sa pagtuntun ng iba ko pang kaaway. Matawad, Don Ibarra, ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya kung siya ay nabubuhay, ay magtatago na lamang siya mula sa baluktot nating pamamahala. Ngunit mukhang nilalayo ng Diyos ang mamatay siya
Sana ay lagi niyong paghahandaan ang bawat sandali dahil piniguradong naghahanda rin sila upang mapuksa ka. Bueno, senyor. Aalis na po ako. Maraming salamat. Ako dapat magpasalamat dahil ilikas ko ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailan niyo ako naisin o kailangan, may pagkakautang pa ako sa inyo at alam kong hindi sapat ang mga nagawa ko upang mabayaran iyon. Paalam, yes. Paalam, senyor. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang pag-uusap? Nabanggit lamang ni Cristomo ang mga taong tumutulong sa kanya, gaya ng mga eksperto at ng reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit ang pinatayong kasali ni Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang paralan ay ginubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong suwali. Sandali lamang, Padre. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarusahan ng ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa bilangguan at ni walang mahigaang. Walang kahit na sino man ang maaaring umulipusa sa aking ama. Itong paring ito ang pinakainiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Siguro naman ay maaari na siyang mamatay. Huwag, senyor. Huwag mo yung sarili na magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng Santo Padre. Makikita natin kung dugo o lusak ang dumadaloy sa mga ugat mo. Crisostomo, huwag. Kahit para sa akin na lamang ay huwag mo siyang saktan. Kamahalan, nais po kayo makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, ang sinasabing kinakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawa ng ekskumusyon. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan, nakilala kayo, Don Ibarra. Ginulat po ninyo ako sa iyong kabutihan, kamahalan. Sa ibang bansa ay hindi man ako itinuring na mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pari hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang artsibispo na sumulat sa Santo Papa upang maibsan ng iyong mga ekskomunyon. Kahit ako ay gagawin ko yon kung ginawa sa aking ama ang ganoong kalapastangan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang iyong kahusayan. Naway pagpalain kayo ng may kapal. Bueno, may mahalaga pa akong papuntahan. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Maraming salamat po, kamahalan. Simula sa araw na ito, ihabilin ko sa ilalim ng iyong proteksyon si Ibarra. Ipaalam mo ito sa Alpares at suportahan mo ang kanyang mga adhikain. Masasunod po, kamahalan. Vamos magkantar ikaw! Guardia! Nakasipata, Sir Espanyol. Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakahahapi sa akin ang kantang iyan. Baila! Baila! Kaya ka naman na sumayaw! Baila! Baila ako dinala, salbahe! Ano ang nangyayari sa'yo? At hindi ka man lang nagbigay ng magandang gabi? Kawal! Dalhin niyo ang baliw na to. Sabihin niyo kay Marta na bigyan niya ng bagong baro at gamutin. Pakainin niyo ng maigi, bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag siyang lapastanganin. Bukas ay dadalhin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Pakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Leñares de Espadaña.
Naparito ang Kapitang General kasinungalingan. Maniwala kayo at dyan umupo. Sayang, kung maaga sana nagkasakit si Clareta, narinig mo ba, pinsan? Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, ang aking pinsan ay may kaibigan na Doc at Ministro. Ng Duki ng De La Torre. Saan ko kaya matagpuan si Padre Damaso? May liham akong dala para sa kanya. Siya ang sadya ko, kaya ako naparito. Nasa bayang ito, ngayon at mamaya siya parito. Di Espedanya, tignan natin si Clareta. Alang-alang naman sa inyo, ang asawa ko'y hindi gumagamot kundi sa matataas na tao lang. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay gamutin ka. Ipakilala kita sa aming pinsan. Ginong Linares, narito na po si Padre Damaso. Huwag natin hayaang dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra at mapaabot niya ang ating mga hinaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, lalo't siya ay isang mayaman at halos lahat ng mga mayaman ay walang inatubag kundi ang magpayaman pa. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na may sagawa ang planong ito. Kung may sagawa ito, walang dadanak na dugo. At kung hindi ka magtagumpay? Kung gayon, ilalagay ko ang aking sarili sa pamamahala mo. Kung gayon ay, ipakilala mo sa akin ang iyong mga kasama at ang kanilang sariling sinapit sa kamay ng napakalupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isang taong magpakita sa akin sa babae ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang mga makukuha kay Senyor Ibarra. Kung pumayag si Senyor, makukuha natin ang hustisya. Kung hindi naman, ako ang unang malalaga sa imagsika na ito. Maghihintay ako, Elias, sa kapayapaan at kaliyaan. Sana'y magtagumpay ka sa iyong binabalak. Ang papangit ng mga bahay, talagang ang angel lamang ang pwedeng tumira. Aba, mga walang galang! Bakit ganyan ito, Makato? Naiinggit pa kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Maraming mga tao nakakahiya. Huwag kang makialam kung ayaw mong tumilakon yung pustiso mo. Kayo? Kaiinggitan ko? Kinaiinggitan ko nga pala inyong buhok. Napakagandang tanawin. Dalawang doon yung wala hasal na nag-aaway. Ano kaya ang kahihinatan niyan? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alperez, hindi ako probinsyana ang katulad mo. Aba, Excelentissima Senyora Bobot, hindi nga nakakapasok ang mga Alperez, kundi ang mga pilakyot na tulad ng iyong asawa. Aba, ginagalit mo ako! Bumaba ka dyan! Bitawan mo ako! Gusto mo talaga ng gulo? Sige, pagbibigyan kita, Senyora Grosera. Jesus Mariusip! Konsolasyon! Ano namang gulo ito? Pagpigil ka at nakakahiya sa mga tao. Magnanakaw kayo! Mga walang modo! Magtigil ka, Alperez. Kung makaalipusta ka ay kay ganda ng iyong moral. Magsitigil kayo! Para kayong mga hayop! Mga edukado naman kayo! Pati taga Alta de Sociedad! Para kayong mga indio! Incendies! Sir! Kaya mo nanood! Magsiwi na kayo! Ba't hindi nyo inawat? Diyos ko po! Patawarin mo sila! Hindi nila alam kanilang ginagawa. Doña Victoria! Luluwas tayo ng Maynila. Magsumbong tayo sa Kapitan General. Di mo man lang pinakita yung pagkalalaki. Hinamon mo sana si Alperez ng barilan. Iha, alam mo ba, hindi pa ako nakakahawak ng... Malaki talaga ang nagagawa kung may kamag-anak kang nanunungkulan sa pamahalaan, di ba? Unang kita ko palang kay Ibarra ay naniniwala na ako sa siyang pilibustero. Ano pala ang sabi ni Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Inungkahi ng aking pinsan na siya'y bitay. Hindi. Huwag mo nang ipaglilin sa aming pinsan. Ika'y tagapayo ni Kapitan at Clarita, iha. Ikaw talaga ang dinalaw namin. May pag-uusapan tayo. Mawalang galang na po, ngunit babalik na humanap sa aking silid. Oh, Tiago, dapat matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ang aking pinsan. Pagsabi mo, magdaraos kayo ng isang pista. Maganda yan, mauna na kami. Sige, salamat sa pagdalaw. Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Nandito ako para saksihan ang kasalong. May sakit ka ba, anak? Bakit namumutla ka?
mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niya akong hindi matuloy ang aking kasal. Nang nabubuhay pa si Crisostomo, gusto kong lumaban, umasa at manalig upang marinig ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Ano pang silbi ng mabuhay at magtiis? Hindi hamak na nakahigit si Linares kay. Maaari ako magpakasal ni naman kung namubuhay pa si Crisostomo. Pero ngayon patay na siya. Walang sino man ang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo, yan lamang ang aking pagpipilian. Patawad anak ko. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan ng ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan, ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako, huwag mo akong hayaang maging malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay yung maging madre. Sang madre, hindi mo lang alam anak mo, ang buhay ng misteryosong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan at ng kaligayahan. Pumili ka na lang ng iba. Mahalin ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko! Pagpalain mo ang anak ko. Ayaw kong mamatay ka. Magmamadre ka. Diyos ko! Talagang narito ka. Nagpaparusa ka. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang salapi na itinago ko. Magagamit niyo iyon sa pangingibang bansa. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo'y mapatawad. Iniligtas mo ang buhay ko ng 2 beses sa kasalian ng iyong angkan sa aking angkan. Hoy! Lulundag ako sa tubig, Crisostomo. Ililigaw ko sila. Huwag kang umalis. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo makakalaban. Wala tayong sagata. Magkita na lang tayo sa nagsuprema ng iyong mga ninuno. Inang! Inang! Si Basilio po ito, Inang! 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 Sinong babae yan? Ito po ang aking ina. Nasugatan ako at dalawang araw na akong walang kain. Umiinom. Man lang. Hindi magtatagal at mamamatay rin ako. Sunugin mo ang aking bangkay at ang ina kong walang sinuman. Hukain mo ang aking ginto. Ibaon mo rin. Arihin mo iyon. At gamitin mo sa pag-aaral. Namatay ako. Hindi ko man lamang nasilayan ang aking ningning na bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad at makakita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pag-aalay ng ating buhay para sa ikauunlad nito. Isang walang hanggang paglilingkod na nagmumula sa puso at nag-uugat sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Magandang gabi.
Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapos? Inali ato ha. One. Action. Magwali yan. Sige, screen. Patay na siya. Ano pa ang Muna. Oh.